Got a good thing coming, and it's all I need. Everything I wanted is in front of me. Stuck it up in the dark, sun is shining over me. I got a good thing coming, just wait and see. It's a good, good. For the AM session, the first speaker discussed about the classroom assessment, with deal on the legal basis on classroom assessment, which is DepEd Order 8 Series 2015. So the speaker discussed, Susarigani yun, discuss about assessment, and then yung formative assessment, then summative assessment, and the legal basis or the school of thoughts about assessment. And followed by the inclusive education, which is very important this day. Dun sa Republic Act 11650, yung DepEd Order 44, Series 2021, na kailangan talaga nating magkaroon ng inclusive education in our schools. So there we learned about accommodation, modification, sa ating pagtanggap sa ating mga estudyante na with disabilities and with difficulties. At saka kailangan talaga natin na dapat ang mga estudyante natin at saka yung education natin ay inclusive. That's why we have the mantra na kasali lahat, lahat kasali. And this afternoon, we'll be talking about collaborative. Then dito yung sa collaborative management, makikita natin kung paano ba yung pagmamanage at saka yung pagtuturo with sa collaboration. And for our last topic, which is the facilitation skills, tuturuan yung ating mga trainers about facilitating skills. And last, para hindi natin makalimutan yung demo teaching ng ating mga napiling mga teacher demonstrators, which they will present, they will apply the sessions na natutunan nila, yung skills na natutunan nila sa paggawa ng IDF o yung instructional design framework at saka yung lesson exemplar. And then after that, magkakaroon ng konting process observation about sa demo teaching, yung tunay na kung paano ba yung process ng kanilang pag-observe ng mga principals at ng mga supervisors. Since we have the new curriculum, dun sa matatag curriculum, we will apply now the instructional design framework following yung 4 I's, 4 C's, 4 E's, at yung lesson exemplar na gagawin nga yung bagong format ng lesson plan ngayon. So we will include na ngayon yung format na yon. At iba ang pagtuturo ngayon dito sa matatag curriculum. So we will witness doon sa kanilang pagtuturo. Got a good thing coming, and it's all I need. Everything I wanted is in front of me. Stuck it up in the dark, sun is shining over me. I got a good thing coming, just wait and see. It's a good, good.
It's a good, good thing. Sa TLE, ang matatag curriculum natin is decongested na yung mga learning competency, mas akma na sa edad nila, not unlike nung dati kasi ang ating 7-8 ngayon is basic and common knowledge sa industry ng ating TLE. Pero napalitan na siya, so ang exploratory ay napunta sa 8 and 9. Opo. So mas akma na yung mga learning competency niya sa mga edad ng mga bata ngayon. So, lahat ng basic, lahat ng dapat nilang malaman, lahat ng dapat nilang malaman sa industry sector, ay tuturo na sa matatag curriculum natin. Ang matatag curriculum ngayon is mas focus sa bata as learner as the center ng teaching. Mayroon lang konting changes, pero ngayon mas align, may direction, at may focus na si teachers in terms of using the learning styles, pedagogy, and yung mga 4 C's. Actually, ang matatag curriculum for grade 1 ay holistically more on holistic development, literacy and numeracy, and using differentiated instruction. Kasama dito yung comprehensive assessment, parental involvement. Ang old curriculum na ang ESP, ngayon sa matatag curriculum, ito ay magiging GMRC, ang Good Manners and Right Conduct. Sa ngayon ay ibibilang na ito sa mga major subject na katulad ng Science, English, Filipino, and Mathematics na dating 30 minuto na inilalaan sa ESP, sa GMRC ay gagawin ng 50 minuto. Dahil dito, maraming oportunidad ang guro at ang estudyante na inilaang oras na 50 minuto, maraming matututunan ang bata at maraming maibibigay ang guro na talino para sa mga bata sa pamamagitan ng magandang pag-uugali nila sa pang-araw-araw na pamumuhay.